Si Cassandra Salazar ay isang matapat na labandera ng pamilya Del Valle. Wala siyang pamilya, kaya binubuhos niya ang paglilingkod sa pamilyang to. Subalit isang pangyayari ang magbabago sa lahat kay Cassandra. Surprise, Madam Matilde! Kinagagalak kong magkita muli tayo. Sayang, hindi niyo kasi ako dispatcha ng maayos eh. Samantala, si Noah Del Valle ay ang nag-iisang anak ng mga Del Valle na malayo ang ugali sa mga magulang. Mabait ito, inosente, at mapagmahal. Kahit kailan, hindi ako magagalit sa'yo. Wala akong pakialam kung scammer ka. Basta mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba. Pinaghiwalay ng kahapon, muling pinagtagpo ngayon, subalit ang dating tapat at mabuting babae, isa ng scammer? Ubra kaya sa pangalawang pagkakataon ang kanilang pag-iibigan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Bitbit ang isang basket na puno ng bagong labada at plansyadong mga damit. Marahang binuksan ng dalaga ang pinto ng isang malaking kwarto at kagaya ng inaasahan, sandamakmak na mga nakakalat na damit ang tumambad sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya at pagod na nagtungo sa walk-in closet. Isa-isa niyang sinalansan ang mga damit sa drawer at hinangar naman ang mga polo. Pagkatapos ay lumabas siya at matyagang pinagdadampot ang mga damit na nakasabit sa gaming chair, sa sofa, sa paanan ng kama at ang mga nakakalat sa carpet floor. Saka muling pinagsilid sa bitbit na basket. Pinangalis na rin niya ang mga kobre kama at punda sa pinalitan ng bago. Siya si Cassandra Salazar, 23 years old at mahigit isang kalahating taon ng labandera sa pamilya Del Valle. May taas siyang 5'5", matangos ang ilong, may mahaba at kulot na buhok. Balik-kinita ng pangangatawan at kahit may bahid ng kawalanggana ng kulay abilya ng mga mata, siguradong mahuhulog ang sino mang tumitig rito dahil sa tila malalim na misteryo nitong taglay. May naiwan pa ba? Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis at nililibot ang tingin sa buong kwarto upang masigurado na wala siyang nalagpasan. Subalit nang tumama ang tiyan niya sa direksyon ng banyo, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kinatatayuan at napabitaw sa hawak na basket nang saktong lumabas ang kanyang amo. Nakatatapos lamang maligo. Sir Noah? Singhap niya at agad na tumalikod para iiwas ang tingin sa hubad nitong katawan. Naku, sorry Cassandra, hindi ko alam na nandito ka pala. Nagmamadali itong tumakbo sa walk-in closet at nagbihis. Ako po ang dapat na mag-sorry. Dapat kumatok po muna ako eh. Usal ni Cassandra at nagmamadaling damputin ang mga nataktak na damit para ibalik sa basket. Hindi, ako ang mali. Dapat nagpaalam ako na nandito pa ako. Sabi ni Noah na agad tumulong sa pagdampot ng mga damit pagkatapos magbihis. Napangiti si Cassandra at napatitig rito habang abala sa pagdampot ng mga damit. Sa loob ng ilang taon, nakahiligan niya lang titigan si Noah, lalo na sa malapitan. Sige po, parehas na lang po tayo mag-sorry nang walang mag-away. Bumaling ang tingin nito sa kanya at lumawak ang ngiti nang magtama ang kanilang mga mata. Inalalayan siya nitong tumayo pagkatapos na mailagay lahat ng mga damit sa basket. Sorry Cassandra. Sorry din po Sir Noah. Nagkatawanan silang dalawa at muling natahimik para titigan lamang ang isa't isa. Oo nga po pala. Bakit nandito ka pa? Hindi ho ba ngayon ang launch ng jewelry boutique mo? Binaling ni Cassandra ang tingin sa malaking orasan at nanlaki ang mga mata. Hala sir, dapat andun ka na po. Isang oras na lang po at magsisimula na. Ngumitito at hinigit ang kanyang kamay palabas ng kwarto. Patakbo sila nagtungo sa art room nito at napasa po sa bibig ni Cassandra. Sa gulat nang makita ang isang dress na nakasuot sa manikin na nasa gitna ng malawak na silid. Ang totoo, pupunta naman ako. Nihintay lang kita. Po? Bakit po? Cassandra, hindi naman masasako to para ng lahat ng ito kung wala ka. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob para gawin ko kung ano talaga ang gusto ko sa buhay.
Hello sir, nakakahiya po. Hindi po nararapat na makisalamuha sa mga bigating tao. Ang isang hamak na labanderang kagaya ko. Ano na lang po ang sasabihin ni Mama Matilde? Wala akong pakialam. Kung hindi ka pupunta, hindi na rin ako pupunta. Sir, wag naman po. Masasayang po ang lahat. Kaya nga isuot mo ang dress na yan at hihintayin kita sa baba. Hindi na ito hinintay ang kanyang sagot at agad na itong lumabas ng kwarto. Walang pagsidlang ang galak sa puso ni Cassandra nang haplusin niya ang malambot na tela ng pulang dress sa kanyang harapan. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakaranas na makapagsuot ng isang mamahaling damit. Maluha-luha niyang inalis ito sa manikin at marahang sinuot. Sa lambot ng tela, walang hirap itong dumulas sa magandang kurba ng kanyang katawan. Sinuot niya ang gold heels na naroon at inayusan ng sarili ng simple lamang. Saglit pa niyang tinitigan ang sarili bago tuluyang lumabas ng kwarto at marahang binagtas ang hagdan pababa sa malawak na living area kung saan naghihintay ang gwapong-gwapong si Noah. Si Noah Del Valle ay 25 years old at may taglay na kakaibang kagwapuhan. Hindi kasi ito pansinin dahil bukod sa hindi gaanong malinis ang gupit, masyadong maamo ang dating ng mukha nito. Na no-go sa maraming mga babae na bad boy ang madalas na hanap. Hindi lang basta maamo ang mukha nito, sadyang napakabait nito to the point na madalas mabuli ng maraming tao dahil mas mahalaga na inuuna pa nito ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Maganda ang mga mata nito kahit natatabunan ng mahamog nitong salamin. Matangos rin ang ilong nito at manipis ang mga labi. May dimple ito at may cute na nunal sa gilid ng labi at left side ng ilong. Napakaganda mo, Cassandra. Bati nito nang tumigil siya sa harapan nito. Salamat po, sir. Huwag ka pong kabahan. Alam ko pong kaya-kaya mo. Patunayan mo po sa lahat na isa kang Del Valle. Nagtungo sila sa labas at sumakay sa kotse nito. Sa kasamaang palad, bumuhos ang ulan nang saktong pumarada ang kotse ni Noah sa tapat ng jewelry boutique nito kung saan napakarami ng mga tao. Hindi ako nakapagdala. Okay lang ba kung tumakbo tayo, Cassandra? Napangiti si Cassandra at hawak kamay silang tumakbo papunta sa butik. Nang makarating sa entrance ay agad na lumapit ang baking event organizer na halatang sobrang stress na. Diyos ko, Noah! Bakit bang tagal mo? Muntik na akong mapatay ni Madam Matilde. Pasensya na, Pat. Kinakabahan ako eh. Wala akong pakialam sa kaba mo. Di ba ginusto mo to? Pwes, panindigan mo. Ayusin mo dahil ayokong mapahiya at mawala ng trabaho. Dahil lamang ang uniko iho ng mga Del Valle ay kinakabahan. Umayos ka na. 5 minutes na lang at magsisimula na. Walang-wala ka talaga sa Kuya Jude mo. Naglapat ang mga labi ni Cassandra sa ines, pero agad niya iyong sinuntabi nang makita ang kabadong mukha ni Noah. Kinuha niya ang 2 kamay nito. Sir, huwag mo na pong pansinin ang sinabi niya. Focus ka lang po, okay? Kaya mo po to. Isipin mo na lang po na may isang tao na siguradong naniniwala sa kakayahan mo. At ako yun. Salamat, Cassandra. Good luck, sir! Sa gilid pumasok si Cassandra na pinanooran ang pagbukas ng pinto bilang hudyat ng pagsisimula ng event. Nagsipalakpakan ng mga tao sa pagpasok ni Noah. Halata na marami sa mga ito ay nagpunta lamang roon para hintayin itong magkamali. Batid kasi ni Cassandra na kilala si Noah sa pagiging mahina nito sa maraming mga bagay. Hi everyone! Kabadong bati ni Noah nang makarating sa gitna kung saan nakapalibot rito ang mga designs nitong jewelry na unang ipapakita sa mga imbitadong guest lamang. Salamat po sa pagpunta niyong lahat. Alam ko po na hindi ito ang inaasahang career path bilang isang Del Valle, pero sa harapan niyo, buong pagmamalaki ko pong pinapakilala ang totoong nagpapasaya sa akin. Mahigit 1 taon kong trinabaho para maperpekto ang mga designs at kalidad ng bawat piece na nasa harapan niyong lahat. Wala po akong ibang hiling kundi ang sana suportahan niyo ang pagbubukas ng Casa Noah Jewelry. Nagpalakpakan ang mga tao at agad na nag-take over si Madam Matilde para pasimulan ang pagrampa ng mga napiling model ng bawat design. Mula sa malayo ay masayang pinanooran ni Cassandra ang paglabas ng mga models. Suot ang mga designs mula sa kwintas, bracelet, sing-sing
at hikaw. Sa sobrang pagkatutok niya, ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang may humawak sa kanyang kamay at hinigit siya papunta sa isang silid. Doon lamang niya napagtanto na si Noah yon nang buksan nito ang ilaw sa silid. Sir Noah, tinakot mo naman po ako? Nakahawak sa dibdib na saad ni Cassandra habang namimikit dahil sa pagtakbo ay ramdam niya ang pagsugat ng kanyang paa dahil hindi naman siya sanay sa heels. Sorry, binilisan ko lang dahil ayokong may makakita sa atin. Bakit po ba? Hindi agad ito sumagot, bagkos naglakad ito palapit sa isang box na may tabon na nakalagay sa gitna ng kwarto. Marahan itong inalis ang puting tela at isang red delicate necklace ang tumambad sa kanya. Ito ang Caranova, ang surprise piece, ngayong gabi. At gusto ko, ikaw ang mag-model. Isuot mo to ngayon, gusto kong makita kung bagay sa'yo. Napasinghap si Cassandra sapagkat hindi niya inaasahan to. Po? Bakit po ako? Ngumiti ito at marahang kinuha mula sa kahon ang kwintas saka sinuot sa kanya. Napasinghap si Cassandra dahil para itong munting puso na may napakagandang detalye sa kabila ng maliit nitong hugis at tila ba talagang nakalaan para sa kanya. Mamaya mo malalaman ang sagot. Bulong ni Noah at inakay na siya papunta sa backstage kung saan nakapila ang mga models. Sabay-sabay na napakunot-noo ang mga tao na naroon, lalo na si Madam Matilde. Noah, ano to? Gigil na bulong ng matanda. Anong ginagawa ng labandera natin dito? At bakit ganyan ang suot niya? Teka, bakit may suot rin siyang kwintas? Ma, si Cassandra po, ang main event sa gabing to. Nanlaki ang mga mata nito, pati na si Cassandra, at nagtitimping paliparan ng sampal ang anak. Noah! Ano naiisip mo? Sorry po ma, pero event ko pa rin po to. Mula sa gilid ay sumugod ang event organizer at kulang na lamang ay lumuhod at maglumpasay sa harapan ni Madam Matilde. Pasensya na po madam, hindi ko po alam to, pero hindi na po natin pwede itong baguhin dahil ito na po ang sequence ng program. Namumuyas na umalis si Madam Matilde at hinawakan ng mahigpit ni Noah ang kamay ni Cassandra nang i-announce ng host ang main event. Let's all welcome the last piece of this event, the surprise design containing a rare red diamond, the Caranova. Dumilim ang lahat ng ilaw at ang tanging spotlight ng gabing iyon ay nakatuon kay Cassandra. Masaya silang naglalakad ni Noah hanggang sa dulo ng ramp stage at hindi niya lubos akalain na hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa nito. Dahil pagdating sa dulo ay imbes na maglakad sila pabalik, bigla itong lumuhod at nilabas ang isang box na naglalaman ng isang puting-puting singsing. Sir Noah? Shh! Hayaan mo muna ako magsalita. Sa harap ng lahat, gusto kong ipakilala ang tao na sumasama sa akin simula nung una at walang kapaguran na pinaparamdam sa akin. Nakaya ko sa kabila ng mga kakulangan ko. Cassandra Salazar, will you marry me? Tumulo ang luha ni Cassandra at napatingin sa mga kamera sa paligid na nagsisimula ng mag-flash sa lahat ng direksyon. Huminga siya ng malalim at lumuhod na rin sa harapan ni Noah. Umiiyak niyang hinalikan ang kamay nito at ngumiti. Oo naman, magpapakasal ako sa'yo. Umugong ang malakas na sigawan at palakpakan kasabay ng pag-announce ng host na lahat ng designs ay 30% ang discount. Nagsilabasan lahat ng mga model at sabay-sabay silang nagbow sa mga tao na halatang tuwang-tuwa sa mga pasabog sa event. Pagbalik sa stage ay sinalubong sila ng isa sa mga tauhan ng magulang ni Noah at hinihiling na sumama rito. Sa main office sila nagtungo at malakas na sampal mula kay Madam Matilde ang sumalubong kay Noah, pagpasok na pagpasok pa lamang. Wala ka talagang kwenta! Bulyaw nito at nanginginig na dinuro si Cassandra. Ikaw, simulat sa pool, hindi ko na nagugustuhan ang pagdating mo sa buhay namin. Pero hindi ko inakala na aabusuhin mo ang katangahan ng anak ko! Naglapat ang mga labi ni Cassandra at hindi na napigilan na sumagot. Ma'am, alam ko pong isa lamang akong hamak na labandera.
at tatanggapin ko po lahat ng panlalait na ibabato niyo sa akin. Pero, ang maliitin ng sarili niyong anak? Opo, mahina siya sa maraming mga bagay. Pero kung ako po ang tatanungin, si Noah po ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Manahimik kang labandera ka! Bulyaw ni Madam Matilde at pinaliparan siya ng malakas na sampal. Wala kang karapatan na magsalita at makisali sa usapang pamilya! Ma, please, huwag niyo pong saktan at magsalita ng masama si Cassandra. Siya ang babaeng napili kong mahalin. Napasabunot na lamang ang matanda sa buhok dahil hindi makapaniwala sa sinabi ng anak sa kabila ng pananakit nito. Kulang pa ba ang sampal, ha? Gusto mo bang itakwil ka pa namin sa pamilya bago ka matauhan na wala kang mapapala sa babaeng yan? Muli itong umamba ng sampal pero humarang si Noah at ito ang tumanggap ng sakit. Nasisiraan ka na talaga ng bait, Noah! Pwes, kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita! Nagsenyas ito sa mga tauhan at tinutusan nitong magsipasok ang ilan ng mga lalaki papasok ng opisina. Bugbugin sila hanggang sasabihin ni Noah na lumayas yung hampaslupa na yan! Parang dinurog si Cassandra nang yakapin siya ng mahigpit ni Noah at nakangiting bumulong. Mahal kita, Cassandra. Mahal na mahal. Pasensya na kung mahina ako At ito lamang alam kong paraan para protektahan ka. Kung sakaling mawalan ako ng lakas bukas, tumakas ka. Hahanapin kita sa oras na magkamalayo. Hindi pa tapos magsalita si Noah nang magsimula na silang hagupitin ng mga tauhan ni Madam Matilde. Walang nagawa si Cassandra, kundi ang pumikit at umiyak kasabay ng masasakit na daing ni Noah. Sa ikalimang hampas ay natumba na sila at kita niya ang pagluwa ng dugo ni Noah. Tama na! Tama na po! Napahagulgol si Cassandra sa pagsumamo pero parang walang naririnig si Madam Matilde dahil inutos pa nito na ipagpatuloy ang paghagupit. Sa pagkakataong yun ay siya na ang sumalo ng mga hampas at tumutulo ang mga luha na tinititigan si Noah. Sorry kung magiging kapalit ng buhay mo ang pagmamahalan natin. Mas pipiliin ko pang hindi ka makasama at makita sa piling ng iba. Mahal na mahal kita, Noah. Please, huwag mong hahayaang saktan at abusuhin ka ng iba. Naintindihan mo ba? Pilit siyang tumayo at nanghihinang lumabas ng opisina. Tinignan pa niya si Noah bago tuluyang umalis. Sa likuran siya ng butik nagdaan at namimikit sa sakit na tinahak ang daan papunta sa bus stop. Ngunit parang lalo nang piniga ang kanyang dibdib habang binabaybay ang kahabaan ng catwalk dahil masiglang kumukutitap ang mga Christmas lights na nakalatag sa hilera ng mga puno. Ilang oras na lamang at magpapasko na. Dapat ay masaya sila pero mukhang malabo na yun mangyari. Nang marating ang dulo, ay iika-ika siyang naglakad sa pedestrian lane nang mag-green ang traffic light. Bawat hakbang, pabigat ng pabigat ang kanyang nararamdaman. Parang gusto niyang bumalik, gusto niyang sumugal at maging makasarili, makasama lamang si Noah. Pero mali, hindi niya kayang nakawin ang maayos na buhay para kay Noah. Cassandra! Natigilan si Cassandra sa paglalakad at napasinghap paharap nang marinig ang boses ni Noah. Sir Noah! Diyan ka lang! Hintayin mo ako! Huwag ka na pong sumunod! Pakiusap! Bumalik ka na po! Hindi ito nagpatinag at hirap na humakbang papunta sa kanya. Subalit, nagawang makahabol ng mga tauhan ni Madam Matilde at sinubukang pigilan si Noah. Gusto niyang lumapit at saklolohan ito pero alam niya na sa oras na lumapit siya, tuluyan ang itatakwil si Noah ng pamilya nito. Cassandra! Iyak ni Noah habang nagpupumiglas sa mga tauhan. Kaya imbes na tumuloy, buong tapang siyang humakbang paatras hanggang sa marating niya ang tabi. Nanatili siyang nakatayo roon at umiiyak na tinitignan si Noah na halos mahubaran na sa pagpupumilit na makawala sa mga tauhan. Cassandra! Please! Huwag mo akong iwan! Sigaw nito na tumusok sa kanyang puso ang labis na pagsusumamo. Sorry, Noah. Bulong niya sa pagitan ng mga hagulgol. Sorry rin. Natigilan si Cassandra at marahang humarap sa nagsalita. Tusong ngiti.
at gumuhit ang mga labi ni Matilde bago siya tinulak. Parang naging mabagal ang lahat nang mahagip ng kanyang mga mata ang pagpula ng traffic light at isang paparating na sasakyan ang nakabundol sa kanya. Masyadong malakas ang ulan at hindi siya nito agad nakita. Tumilapon si Cassandra at bago tuluyang mawala ng malay, ay mga iyak ni Noah lamang ang kanyang naririnig. I love you, Noah. Bulong niya at tuluyang tinanggap na yun na ang katapusan. Pero mali siya. Makaraan ang 2 buwan, isang malalim na hininga ang pinakawala ni Cassandra kasabay ng marahan niyang pagmulat. Boss, gising na siya! Sigaw ng isa sa mga lalaking nasilayan niya na nakatunganga sa kanya habang nakahiga sa kama. Sino kayo? Hirap na tanong ni Cassandra. Pero ni isa sa mga to ay walang sumagot. Bagkus, nagsialisan ito sa kanyang tabi at isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya at ngumiti. Maligayang pagbabalik, bata. Anong pangalan mo? Cassandra po. Kumithit ito ng sigarilyo at binuga sa kanya. Ako si Senyor Guzan at simula sa araw na to, dito ka natitira sa akin. Nangunot ang noo ni Cassandra dahil hindi pa lubos na uunawaan ng kanyang isipan na ang mga susunod na mga linggo, buwan at mga taon ay wala siyang ibang gagawin kundi ang makipaglaban at hasain ang sarili hanggang sa maabot niya ang pwesto ng isa sa pinakamatinik na scammer sa grupo ni Senyor Guzan. Magdadakaw! Sa dulong hilera ng mga mansyon sa kilalang village ng mga mayayaman sa San Vicente. Umalingaw ang galit na boses ng isang matandang lalaki habang walang awang hinahagupit ng malapad na sinturon si Cassandra. Wala na po bang ilalakas yan? Mapang-asar na tanong ni Cassandra na imbis na indahin ng sakit ay tumatawa pa siya. 5 taon ang mabilis na lumipas at malaki na ang pinagbago ni Cassandra. Wala na ang dating mabait at mahina niyang pagkatao. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Mr. Soberano. Hirap na tumayo si Cassandra at tinapunan ng nanilisik na tingin ang matanda. Ang sabi ko, kung wala na po bang ilalakas o tapos na kayo, Papa? Sinasabi ko na noong una pa lang na may mali sa'yo. Dapat talaga hindi ikaw ang inampun namin. Duro nito at humahangos na napaatras si Mr. Soberano, dulot ng pagod. Malas nyo, ako ang inampun nyo. Mula sa tabi ni Mr. Soberano ay galit na sumugod ang asawa nitong babae at pinaliparan siya ng sampal. Ingrata! Binigay namin lahat sa'yo, pero ito lang pala ang igaganti mo! Ano ba ang dapat gawin ko, Mama? Magpasalamat? Para saan? Sa pag-ampun sa akin para gawin akong katulong? Pwes, sige. Thank you po sa lahat ng pasakit na binigay niyo sa akin. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at inabot ito kay Mrs. Soberano. Sa cellphone, nagpi-play ang CCTV footage na nagpapakita na nalaglag ang kwintas na suot nito sa paanan ng sofa. Imposible! Hinanap ko na sa buong bahay pero wala. Mag-iisang linggo na simula nang mawala ang kwintas. Ngumisi si Cassandra at binalik sa bulsa ang cellphone. Naglakad siya palapit sa sofa at yumuko para pulutin ang kwintas. Ma, 70 years old na po kayo. Malamang sa malamang, malalabo na po ang mga mata niyo. Wika niya at puno ng pait na naglakad palapit kay Mrs. Soberano. Saka nilagay sa palad nito ang kwintas. Ito na po ang kwintas niyo. Hirap na naglakad si Cassandra patungo sa maliit na silid kung saan siya natulog ng 2 taon kasama ng mga Soberano. Kinuha lamang niya ang maliit na backpack at tahimik na lumabas ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tuluyang bumaba mula sa covered porch ng mansyon at nakapamulsang naglakad papalayo. Masigla ang bahay na kanyang nadaraanan. Puno ng tawanan at tugtugan ang mga kabahayan, pati ng mga makukulay na mga palamuti sa labas, na tila ba nagpapaligsahan sa pagandahan. Ilang minuto na lamang
ay magnonoche buena na at lahat ay sabik sa mga regalong matatanggap, pati sa mga pagkaing magsasaluhan para ipagdiwang ang Pasko. Eh di Merry Christmas sa inyo, bulong ni Cassandra, kasabay ng pagpahid ng dugong tumulo sa kanyang labi. Sa gitna ng village ay may malaking parke kung saan madalas maglaro ang mga bata at mag-exercise ang mga matatanda. Doon siya nagpunta at naupo sa isa sa mga duyan. Sa wakas, bulong niya at napatingala sa langit para pigilan ang pagpatak ng luha. Dinuyan niya ang sarili at pumikit para damhin ang malamig na simoy ng hangin dahil kahit papano ay naiibsan nito ang kirot mula sa kanyang mga sugat. Ito ang araw na pinakakinasusuklaman niya dahil 5 taon na ang nakakalipas. Parang sariwa pa rin ang sugat ng nakaraan. Anong drama yan, Bax? Natigil sa pagduduyan si Cassandra at mabilis na nagmulat ng mga mata. Sa tabing duyan ay tumambad sa kanya si Jonah, ang baking friend ni Cassandra. Sinisinghot ang mga pangmayamang hangin. Mamimiss ko eh. So, kamusta ang mission mo? Ngumisi si Cassandra at kinuha sa bulsa ng bag ang isang kwintas na tila replika ng kwintas sa muntik ng kumuha ng kanyang buhay. Pero ang replika ay nasa mga soberano at ang tunay na ginto ay na kay Cassandra. Wow, iba ka talaga! Mukhang sulit na naman pala lahat ng sugat mo. I know, right? Kailangan talaga yun para naman kapani-paniwala ang drama. 36 carats. Secured. See you, Japan. Buong galak na pinagmasdan ni Cassandra ang kwintas sa kanyang kamay at dumura pa ng dugo ng mabuo. Hay nako, tara na. Umuwi na tayo at nang magamot ka. Tumayo sila at inabutan pa siya nito ng ice cream. Oh, pampalubag loob. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Salamat, John. Natigilan ito sa paglalakad, dahilan para humagalpak ng tawa si Cassandra. Hoy Cassandra, sinasabi ko sa'yo huwag mo akong sisimulan. John hindi Jan. Sige John, ay, John pala. Iniwas ng kaibigan ang tingin at nagpakawala ng buntong hininga. Sure ka ba talaga na magjajapan ka? Oo, kagaya ng sabi ko sa'yo. Mag-iipon lang ako at tatakas na ako sa buhay na to. Kung hindi ko makikita ang dawan ko para iligtas ako sa putik na kinasasadlakan ko, ugora ako sa Japan. Hindi ito ang buhay na pinapangarap ko, Jonah. Ayokong habang buhay manloloko ng mga tao. Coming from you, na pinakapaborito na Senyor Guzan. Dahil ginagalingan mo masyado. Masasamang tao naman ang ini-scam natin hindi ba? So okay lang. Ang tinutukoy ko, yung mga mabubuting tao na nadadamay sa pagsisinungaling. Okay, gets ko. Pero magiging mahirap lalo na at asset ka na, Senyor. Sisiguraduhin kong papayag si... Natigilan si Cassandra nang matanaw ang isang lalaki sa hindi kalayuan habang pinapakain ng pusang gala na madalas inaaway niya pero pinapakain pa rin dahil alam na alam niya ang pakiramdam na mag-isa at kumakalam ang sikmura. Oh, anong problema? Para nakakita ka ng multo Kahit malayo, sigurado siya kung sino to. Kahit 1.5 taon lamang niya itong nakasama, kilala niya ang mga ngiti nito. Kahit 5 taon na ang lumilipas, iisang tao lamang ang nakapagpabilis ng kanyang puso. Nakita ko na ang dawan ko. Naluluha siyang humakbang palapit rito dahil labis ang kanyang saya na hindi pa rin ito nagbabago. Pero natigilan siya nang may lalaking humarang sa kanya at tinabig ang ice cream na kinakain niya. Rox! Mulalas ni Cassandra nang mamukaan ang lalaki na mortal na enemy niya sa grupo. Oh, sip-sip na epal. Anong kailangan mo? Pumalpa ka na naman Ang kwintas, bigay mo sa akin. Namumuyos na sabi nito dahil totoo ang kanyang sinasabi. Hoy Rox, wag kang pabida dyan. Si Cassandra ang naghirap para makuha ang kwintas. Sinubukan sanang pumagitna ni Jonah pero sinapak ito ni Rox. Parang slow-mo na bumulagta sa harapan ni Cassandra ang kaibigan, kaya naman naglapat ang mga kamao niya sa galit. Visit ka? Bakit na nga kaibigan ko? Papapangitin mo pa! Pinalipran niya ng suntok itong lalaki
at agad na tinamaan ito sa panga. At talagang nagmamatigas ka pa ah. Gigil na sabi ni Rox at umamba ng suntok. Pero laking gulat ni Cassandra nang matigilan ito saka bumulagta na lamang sa semento. Oh, ayos ka lang ba, miss? Parang tumigil siya sa paghinga nang marinig muli ang pamilyar na boses na kilala ng buong katawan niya. Miss, okay ka lang ba? Ulit na tanong nito. Dahil sa taranta at sa takot na makilala, pinili na lamang ni Cassandra na matumba sa tabi ni Jonah. Laking pasasalamat na lamang niya na sira ang mga post lamps roon kaya hindi siya nito namumukaan. Miss, teka, wait lang ah, tatawag lang ako ng tulong, babalik ako! Bahagyang minulat ni Cassandra ang isang mata at kita niyang hinubad nito ang suot na polo at inunan ang kanyang ulo bago ito tumakbo palayo. Bax, hoy, gumising ka dyan. Tara na, umalis na tayo. Bulong niya kay Jonah. Gising ako, Bax. Wisit ka, gising ka naman pala eh. Gaga, hindi lang ako nagmumulat para magka-moment kayo ni dawan mo. Ano namang sasabihin ko ron? Ano, ako ang poporma? Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Napakahusay mo ang manggoyo pero sa pagjojowa, salat na salat ka. Hindi na uso ngayon ang Maria Clara. Kung gusto mo, pormahan mo dahil baka maunahan ka ng mga kagaya mong malapit nang mawala sa kalendaryo at atat ng malamanan ng obaryo. Napairap si Cassandra at nagpa siyang sakyan na lamang ang kaibigan kaysa sabihin ang totoo. Sige, pero saka na. Tara na. Pag nakita na ng mga sugat ko, baka isugod ako sa ospital. Pabulilyaso pa ang grupo. Natigil sa pagsasalita si Cassandra nang marinig ang boses ng lalaki na paparating na. Hala, andyan na! Huwag kang mataranta, Bax. Kumalma ka. Play dead. Jonah, kakalbuhin talaga kita. Anong play dead? Basta play dead. Dali-daling pumikit si Cassandra at tinanggap na lamang na baka ito na talaga ang tinakdang panahon na muli silang magtagpo. Ilalawit ko ba ang dila ko? Biro na lamang ni Cassandra para mabawasan ang kaba. Nagpigil ng tawa si Jonah. Gaga, ano ka aso? Ipaut mo lang ang labi mo para ready for CPR. Di nga naglaon ay naramdaman ni Cassandra ang pagluhod ni Noah sa kanyang tabi. Miss, tumawag na ako ng ambulansya para sa inyong dalawa. Nandito lang ako, okay? Walang ano-ano'y biglang umupo mula sa pagkakahiga si Jonah at nilahad ang kamay sa binata. Hi, Jonah nga pala. BFF ako ni Cassandra. Napalunok na lamang si Cassandra sa inis dahil alam niyang baliwala na kung magagalit pa siya. Noah ang pangalan ko. Gulat nitong usal at tinanggap ang kamay ni Jonah. Okay ka na ba? Kita ko nasapak ka. Carry lang, kaya ko naman. Yung Frenny ko ang napuruhan. Sabi ni Jonah at bigla-bigla na lang ngumawa. Diyos ko, Cassandra! Lumaban ka! Noah! Tulungan mo, kaibigan ko! Parang hindi na siya humihinga! Hindi ako marunong eh. Ang turo sa akin, basta emergency. Huwag galawin hanggang hindi dumarating ang tulong. Hindi, okay lang na galawin mo siya. Please lang, i-mouth to mouth mo siya para magkaroon siya ng hangin. Lalo lang bumilis ang tibok ng puso ni Cassandra at halos manuyo ang lalamunan sa sobrang kaba. Dahil hindi niya inaasahan na sa ganito pang pangyayari matutupad ang matagal niyang pinapangarap noon na mahagkan si Noah. Sa dami ng nagtangka na manligaw, wala siyang ibang gustong gawin kundi sapakin ang mga ito. Pero kay Noah, handa siyang lumakad sa altar at maging ina sa isang dosena nilang magiging mga anak. Ay, baboy lang ang peg self, tumigil ka. Sawin niya sa kanyang isipan. Ano na, Noah? Go na! Ayokong mabalo! Siya lang ang BFF ko! Ngawa ni Jonah. Dala ng karindihan sa ingay ni Jonah. Minout-to-mouth nga siya ni Noah. Diyos ko! Ang bungo ng bibig niya! Ang lambot ng mga labi niya! Sigaw ni Cassandra sa kanyang isipan at dala ng emosyon ay walang pasabi niyang sinapo ang magkabilang pisngi ni Noah. Saka mas diniin ang mga halik. Success! Bahagyan niyang sinilip si Noah at natawa siya nang makitang nakapikit ito.
Biglang umilaw ang post lamp. Pero laking gulat niya na hindi siya nito nakilala. Sa gulat ay napabitaw si Noah at si Cassandra naman naghimahimatayan ulit. Ano nangyari? Kabadong tanong ni Noah at tumingin kay Jonah. Diyos ko po! Salamat, Noah! Niligtas mo ang kaibigan ko! Kunwaring iyak ni Jonah nang salati ng lieg ni Cassandra. Malakas na ang pulso niya! Normal ba yun? Hinalikan niya ako. Naku, sorry, baka sa subconscious ng BFF ko na mamamatay na siya eh. NBSB kasi si Frenny ko eh. You know, baka kaya naisip niyang isuka ang first kiss niya bago mawala. Ewan ko, hindi ko sure eh. Di naman natin alam ang nagagawa ng mga tao sa bingit ng kamatayan, di ba? Buti na lamang at dumating na rin ang ambulansya, kaya hindi na kailangan alalahanin ang idadahilan. Sa Del Valle Hospital sila sinugod ni Noah, ang ospital na pagmamay-ari ng pamilya nito. Doon, habang ginagamot ang mga sugat, ay tuluyang nakatulog si Cassandra. Dala na rin ng pagod at gamot na tinurok sa kanya. Nagising na lamang siya sa mahihinang hagikgik na alam niyang kay Jonah. Bax, hirap niyang sabi dahil ngayon pa lang niya naramdaman ang sakit ng katawan. Cassandra! Bulalas ng kaibigan na tinigil ang pagkain ng fried chicken at sumugod palapit sa kanya. Sabi ko na nga ba eh, magigising ka sa amoy ng fried chicken. Gaga, nagising ako sa malalandi mong tawa. Ayun ba? Ang pupogi kasi ng mga nurse dito eh. Sorry, na-carried away. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Noah at kasama ang isang doktor. Mabuti gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay naman na. Parang nanuyo ang lalamunan ni Cassandra at nagbadya ang kanyang mga luha dahil hindi talaga siya nakilala ni Noah. Gayong labis ang pangungulila niya rito. Okay, i-check ka lang saglit ni Doc ha. Tumango si Cassandra at inalalayan si Noah paupo sa sofa para bigyan ng espasyo ang doktor na tignan siya. Habang tinitignan ng doktor, ay kay Noah lamang nakataon ang mga mata ni Cassandra. Pinag-aaralan niya ang maliit nitong galaw mula sa pangiti, pagtawa at pagpahid ng pawis nito sa ilong. Ganoon pa rin naman ito dati, pero bakit? Alam niyang malaki ang nagbago sa kanya, pero sigurado hindi naman sobra para hindi nito makilala. Sir Noah, okay na po siya. Pahinga na lang po talaga ang kailangan para makabalik sa ayos ang kanyang mga sugat. Sabi ng doktor at nagpaalam na para lumabas ng kwarto. Nakangiting tumayo si Noah at muling lumapit sa kanya. Hi. Ako nga pala si Noah. Huminga ng malalim si Cassandra at pilit na ngumiti. Ako naman si Cassandra. Nakwento na ni Jonah sa akin ang lahat kaya maraming salamat talaga. Kung wala ka baka kung napano na kami. Namula ang pisngi nito at umakyat hanggang tenga. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa kiss. Napaliwanag na ni Jonah ang lahat. Sino bang may sabi na magsasorry ako? Halos mabulunan si Jonah sa gulat, samantalang si Noah ay parang mansanas, pati ang muka ay namula na. Biro lang. Sabi ko na nga eh. Kung hindi mo naman mamasamain, pero ano bang nangyari? Napatingin si Cassandra kay Jonah at kumindot lang to habang sumisenyas na kumalma lang. Napatingin sa labas ng bintana si Cassandra at maluhaluhang nagsalita. Yung mga umampon sa akin, nagalit dahil nasunog ko yung niluluto kong lechon manok kaya binugbog ako. Buti na lang nandoon ka. Nakita ko kasi yung pusa eh. Sinundan ko dahil mukhang wala pang kain. Pero ibig mo bang sabihin, yung lalaki kanina ay kapamilya ng kumapkop sa'yo at sinaktan ka na naman? Mahabang kwento pero ang mahalaga malaya na ako. Naunawaan ko. Masaya akong malaya ka na. Sige, magpahinga ka na muna. Lalabas lang ako saglit para asikasuhin ang stay mo rito. Naku, bukas lalabas na rin kami. Nakakahiya naman kung mananatili pa kami rito. Ay ayos naman na kami. Okay lang, I insist. Lumito na muna kayo. You can stay as long as you want. Hanggang makarecover. Wala kayong dapat na alalahanin dahil libre lamang ang stay nyo.
Mabait ka pa rin. Bulong niya at binaling ang malulungkot na mga mata para prito. Ano? Sabi ko, ang bait mo naman. Hindi naman. Hindi lang talaga ako matatahimik kung hindi ako makakatulong. Baka matagalan ako ng balik dahil hinihingi ng mga pulis ang statement ko laban doon sa lalaking nanakit sa inyo. Ngumiti pa ito at magalang na yumuko sa kanila bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hay, buti naman. Nadispatch siya na si Rox. Pero maiba ligatin si Noah Na-background check ko na agad siya at ang pamilya niya ang may-ari ng ospital. Pero grabe, nakakatakot ang datingan ng parents niya. Parang ang layo kay Noah. Sure ako, sila ang magiging malaking balakid sa pagpapa-inlove kay Noah. Naglapat ang mga labi ni Cassandra dahil alam na alam niya na totoo ito. Malayong malayo talaga si Noah sa masasama nitong mga magulang. Para saan ang 5 taon na paghihirap para maging pinakamagaling na scammer kung hindi ko sila magugoyo, di ba? Iyan ang gusto ko! Go, Bax! Support ako sa panliligaw mo kay Noah! Nagtawanan sila at nagpatuloy sa pagkukuwentuhan. Natigil lang sila sa biglang pagbukas ng pinto. Bandang 2:00 na ng madaling araw at niluwa nito si Noah na may dalang mga pagkain. Noah? Sorry, naisipan kong bumalik dahil nagdala ako ng mga pagkain. Pasko pa rin naman, di ba? Napangiti si Cassandra at maingat na bumaba mula sa kama, saka naglakad papunta sa sofa para tumulong sa paglalagay ng mga pagkain sa mesa. Grabe, baka hindi na namin gusto yung umalis rito Pabiru pang sabi ni Jonah na tila walang kabusugan dahil kakaubos lamang nito ng isang bucket ng fried chicken, tapos ito pa ang unang kumain ng mga tempura. Sige na, kain lang kayo. Napangiti na lamang si Cassandra at inabot ang paboritong parte ng manok ni Noah. Inalis muna niya ang balat nito dahil alam niyang hindi ito kumakain ng balat. Salamat, ang galing. Hindi ako kumakain ng balat ng manok. Ngumiti na lamang si Cassandra at nagsimulang kumain. Habang kumakain, ay masaya silang nagkukwentuhan hanggang sa hindi nila namalayan na naubos na pala nilang lahat. Hala, ang busog! Sabi ni Cassandra at tumayo habang hinihimas ang tiyan. Sige na, Noah. Maraming salamat ulit sa lahat Umuwi ka na at baka hinahanap ka na sa inyo. Mahalagang kasama mo pa rin ang pamilya mo sa Pasko. Sige, babalik na lang ako ulit bukas para bumisita. Magpahinga ka na. Naglakad ito papunta sa pinto at saglit pang natigilan nang buksan ang pinto. Masaya akong makilala ka at si Jonah. Merry Christmas. Napangiti ng mapait si Cassandra. Merry Christmas, Noah. 5 araw na natili sa ospital sina Cassandra at habang naroon ay sinisikap niyang alamin ang tungkol kay Noah sa loob ng 5 taon na nawala siya. At ganoon na lamang ang gulat niya nang malaman sa mga nurse na kasama itong nasunog sa dati nitong jewelry boutique at nagising na lamang na wala nang maalala. Grabe ang mga informations kay Noah. Naunawaan ko naman kung bakit tumakbo si ate girl. Para kasing mabilis mauto ni Noah Nevertheless, di niya deserve ng mga pinagdaanan niya. Sabi ni Jonah habang kumakain sila ng lollipop at naglalakad-lakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Hindi naman nagsalita si Cassandra dahil sa hindi kalayuan ay nakita niya si Noah na masayang nakikipaglaro sa mga batang may sakit na cancer. Meron ring mga matatanda na tuwang-tuwa sa ginagawa nitong kalokohan. Parang pinipiga ang kanyang dibdib dahil kahit may amnesia ito, hindi mawala ang pagiging mabuti nitong tao, ang Noah na minahal niya. Kaya nga sisiguraduhin ko na wala nang makakapanakit sa kanya. Mamahalin ko siya ng sobra dahil hindi naman siya mahirap mahalin. Sa totoo lang, sa loob ng 5 araw, ni minsan ay hindi pumalya si Noah sa pagbisita at pag-aalaga sa atin. Ikaw, kailan ka ba huling tinrato ng tama? Hindi niya nahinintay ang sagot ng kaibigan at naglakad na palapit kay Noah. Mukhang nagkakasiyahan kayo Natigilan si Noah at gulat na humarap sa kanya, suot pa ang maskara nito na unggoy. Cassandra, ikaw pala! Hinubad nito ang maskara at natawa siya dahil pawisan na ito.
pero hindi nito inaalintana. Kanina pa kita hinahanap, andito ka lang pala. Pinunasan niya ang pawis nito. Bakit mo ko hinahanap? Hmm, magpapaalam na kasi kami. Magaling na kami ni Jonah at lalabas na kami. Mabilis na napawi ang mga ngiti nito at nabalot ng pag-aalala ang muka. May pupuntahan na ba kayo? Oo, babalik na kami sa aming ampunan. Ganun ba? Sure ka bang okay kayo doon? Okay lang kami ron. Huwag kang mag-alala. Kung ganun, hatid ko na kayo. Huwag na, kami nang bahala. Napakarami na ng ginawa mo para sa amin. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Kung kailangan nyo ng tulong, alam mo na kung saan ako pupuntahan. Dito lang ako sa ospital. Salamat, Noah. Nilahad ni Cassandra ang kamay rito at nakipagkamay. Nang umagang yon, ay tuluyang nilisan nila Cassandra at Jonah ang ospital. Kung siya ang masusunod, ay hindi niya naiiwan si Noah. Pero kailangan. Anong pinaplano mo? Tanong ni Jonah habang nakasakay sila sa taxi. Hindi ko pa alam eh. Ang kailangan muna nating gawin ay i-deliver ang kwintas kay Senyor Guzan dahil malamang sa malamang, hinahanap na tayo noon. Luma, kupas na ang mga pintura at puno ng salasalabid na baging ang harapan ng Vernon Orphanage nang bumaba si Cassandra at Jonah mula sa taxi. Nakakatakot at tila haunted house ang dating ng ampunan. Pero baliwala sa kanila ito sapagkat ito rin naman ang naging tahanan nila nang itapon sila ng mundo. Wala na talaga ang simoy ng hangin sa San Vicente Village. Saad ni Jonah habang pinagmamasdan ang malungkot na aura ng ampunan. Sumagitsit ang kalawanging gate ng buksan ni Cassandra at tanging mga yabag lamang nila ang maririnig sa patwalk na puno ng tuyong mga dahon. Maligayang pagbabalik, Cassandra! Salubong ni Senyor habang nagsisigarilyo pagpasok ng madilim at malamig na pasilyo ng makalumang ampunan. Senyor Guzan, magandang umaga ho. Kamusta ang misyon mo? Natagalan ka. Akala ko nagbago na ang isip mo. Umiling si Cassandra at mula sa bulsa ay inabot rito ang kwintas. Nanginginig ang mga mata ni Senyor Guzan nang mapasakamay ang kwintas. Ikaw pa rin talaga ang pinakamagaling sa lahat ng mga alaga ko. Mahusay, Cassandra. Pilit nangiti lamang ang nagawa ni Cassandra at yumuko. Ito ang masalimuot na katotohanan ng buhay ni Cassandra ngayon. Isang bangungot na wala siyang hinihiling, kundi ang matakasan ng sa wakas ay nauunawaan niya na ang taong sumagip ng kanyang buhay ay leader pala ng isang malaking sindikato na nagtitrain ng mga tao para maging mga scammers. Ang kanilang modus ay magpapaampon sa mga mayayamang mag-asawa na hindi magkaanak at magnanakaw roon ng mga mamahaling gamit, lalo na ang mga ilang karat na ginto at papalitan ng peke para hindi mapansin. Salamat po, Senyor. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko para maging kapakay-pakinabang sa samahan. Pasensya na po kung natagalan. Medyo napuruhan ako eh. Sige na, magpahinga ka na dahil may bago ka ulit misyon. Tumuwid ng tayo si Cassandra at matiim na tumingin rito nang tanggapin ang litrato ng bagong mag-asawa na magiging target nila. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang mag-asawang Del Valle. Oh, parang nakakita ka ng multo. Kilala mo ba sila? Hindi po. Pagsisinungaling niya upang itago ang tila pananariwa ng lahat ng sakit na dinanas ng mga ito. Sino po ang mga to? Alam kong nasanay kayo sa mag-asawang wala pang mga anak. Pero habang wala ka, napagdesisyon na ng grupo na sumubok na gumawa ng mas malaking misyon. Ilang taon na rin tayong paputyo-putyo lamang ang mga tinatrabaho para mas lumaki tayo. Mabuting sumubok tayo ng mas malalaking mga tao. At sila ang mga Del Valle, ang una nating target. At gusto ko, ikaw ang gagawa nito para siguradong pulido. Pero, masasamang mga tao lamang po ang punteriya natin. Masasama po ba sila? Halos isuka niya ang sinasabi dahil alam na alam niya ng bawat parte ng kanyang katawan kung gaano kasama ang budhi ng mga Del Valle
lalo na si Matilde. Cassandra, lahat ng tao ay masasama. Napatingin siya kay Jonah na halatang gulat rin sa mga naririnig. Ano po ang ginawa nila? May illegal silang gawain at front nila ang ospital. Trabaho mong humanap ng mga ebidensya at habang ginagawa yun, magpapasok ako ng mga tao na bibili paunti-unti ng mga shares at makumbinse ang mga shareholders na pumanig sa atin. Medyo natawa pa ito nang humithit ng sigarilyo. Alam ko, ang talino ko ron, pero may malaking tao ang lumapit sa akin para tulungan siyang mapabagsak ang mga Del Valle. At ito ang pagkakataon na hindi natin pwedeng palagpasin. Naunawaan ko ho. May 1 linggo ka para maghanda. Aralin mong mabuti. Masusunod po, senyor. Humalakhak itong naglakad paalis at tahimik nilang tinahak ang daan patungo sa kanilang kwarto. At sinigurado na munang walang ibang tao sa paligid bago sinara ang pinto. Bax, paano yan? Nasa panganib si Noah. Hindi mo pwedeng tanggapin ang misyon. Kumalma ka. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Noah. Sa ngayon, ang tanging alam ko lang ay tanggapin ang misyon. Cassandra? Jonah, wala akong mapagpilian. Kapag hindi ko tinanggap ang misyon, iba ang hawak nito. Tuluyang malalagay sa panganib si Noah. Sa bagay, may punto ka. Diyos ko, nagbibiro lang naman ako kanina na iskamin mo na si Noah pero wala akong hiling na masama doon sa tao dahil siya na ata ang pinakamabait na taong nakilala ko. Bumuntong hininga si Cassandra at galit na tinapon ang sakbit na bag sa kama. Pabagsak siyang humiga at tumitig sa kisame. Ngayon, napagtanto niya kung bakit ganoon na lang kadali kay Matilde na iligpit siya, pati ang di mabilang nitong mga tauhan. So, paano tayo papasok sa buhay ni Noah? Magiging nurse tayo? Ikaw lang. May alam ka na sa pag-nurse eh. Ako hindi naman ako pwedeng maging nurse. Baka dumami ang pila kay San Pedro. Sige, ako na lang. Mahirap na. Wala ka nga palang idea sa mga dapat gawin sa ospital. Pagsang-ayon ni Jonah nang mahiga na rin sa kama nito sa tabi ni Cassandra. Gaga, ang ibig kong sabihin, paano sila sa galit? Sa 5 araw natin sa ospital, hindi kakayanin ng pasensya ko na maging nurse. Natawa ng alanganin si Jonah pero piniling manahimik agad nang tapunan ng nanlilisik na tingin ni Cassandra. Tapos ikaw, anong gagawin mo? Magiging labandera ako. Wow, ayos ah! Sa bagay, nahasa ka ng ilang taon sa mga umampun sa'yo. Sisiw na lang ang paglalabas sa'yo. O sige na, matulog na tayo. Ang daming nangyari ngayong araw. Napapikit na lamang si Cassandra at hindi na umimik pa. Tahimik na dumaloy ang kanyang mga luha dahil sa pagbalik ng mga alaala. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at walang araw na sinayang si Cassandra upang mangalap ng impormasyon sa mag-asawang Del Valle. Nang makalap ang sapat na impormasyon, pinaalam niya sa grupo na siya ang papasok sa mansyon ng mga Del Valle habang ang mga ito sa ospital. Sa araw na pasisimulan nila ang misyon, maagang pumwesto ang grupo ni Cassandra sa labas ng Del Valle Hospital. Oh, ano na Bax? Ready ka na ba? Aligagang tanong ni Jonah habang ginugulo ang kanyang buhok at pinapaputla ang mga labi. Oo, ako nang bahala. Sabi ni Cassandra at lumabas sa sinasakyang van. Sinipat pa ni Cassandra ang mga kasamahan nila sa mga pwesto nito at sinakbit ang malaking bag ng pizza. Hinanap niya muna kung nasaan si Noah at nagkunwaring nahihilo. Bumulagta siya sa mainit na semento. Nakigulo kunwari ang kanilang mga kasamahan hanggang sa lumapit si Jonah. Cassandra! Sigaw ng kaibigan na nilabas na naman ang pagfamas na aktingan. Pero sa pagkakataong ito ay umarte itong sini-CPR si Cassandra. Diyos ko, ang tagal ni Noah na makita tayo. Hindi kita kayang halikan. Buisit, sakluluhan mo na ako, Noah. Hindi ko rin kayang mahalikan si Jonah. Sumamo ni Cassandra sa isipan. Di naman naglaon ay rinig niya ang boses ni Noah at kahit papano gumaan ang loob niya nang maramdaman niyang binuhat siya nito. Success! Muli siyang dinala nito sa private room. Yun lamang. Sa pagpapanggap niya, tuluyan siyang nakatulog dahil sa lambot ng kama at lamig ng aircon. Nagising na lang siya nang maramdaman ng matigas na bagay na pinagsasandalan ng kanyang muka. Nang magmulat ang kanyang mga mata,
Nakita niyang magkayakap sila ni Noah. Mabilis na nabalot ng matinding init ang kanyang buong katawan dahil namiss niyang pagmasdan nang malapitan si Noah. I miss you, bulong niya at tinangkang hawakan ng ilong nito. Pero agad na naudlot nang magmulat ang mga mata nito. Matagal siya nitong tinitigan nang ganoon na lamang ang kanyang kaba kung naaalala na ba siya nito. Good afternoon. Bulong nito at ngumiti. Sa mga sandaling yon, ay nagsusumigaw na ang isip at puso niyang halikan ito. Pero ayaw naman niya itong takutin dahil baka isipin nito na manyak siya. Kaya nagkunwari siyang nagulat at nagmadaling bumangon. Noah, anong... Relax ka, Sandra. Nawalan ka ng malay sa malapit habang nagbebenta ng pizza. Kaya, dinala agad kita rito. Ayaw mo naman akong paalisin kaya sinamahan na lang kita matulog. Ganun ba? Naku, naabala ko naman pala kayo. Hindi, kahit kailan. Hindi ka magiging abala, Cassandra. Natigilan si Cassandra at nagulat dahil ang pagkakasabi nito ay parang kagaya lamang ng dati. Sinipat niya itong mabuti at naghintay na sabihing nakakaalala na ito. Pero ngumiti lamang ito. Salamat ulit. Wala yun. Pero di ba sinabi ko sa'yo na kung kailangan mo ng tulong magsabi ka lang? Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Huwag kang mahiya sa akin. Kung gusto mo magtrabaho ka na lang sa akin. Talaga? Ngumiti si Cassandra dahil yun naman talaga ang goal niya. Oo naman. Pwede ako mamasukan bilang labandera. Yun lang kasi ang kaya kong gawin eh. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tamang-tama. Naghahanap kami ng labandera. Salamat talaga, Noah. Si Jonah nga pala. Ayun, nirecommend ng isa sa mga head nurse dahil napakagaling ng ginawa niyang CPR sa'yo. Kumiti si Cassandra dahil umaayon ang lahat sa kanilang mga plano. Maraming salamat talaga, Noah. Wala yun. Sige na, magpahinga ka na. Mamaya, isasama na kita pa uwi para makilala ka nila mama. Okay po, Sir Noah. Sinadya niya itong sabihin dahil isa pa sa mga rason kung bakit niya tinanggap ang misyon ay para muling makaalala si Noah dahil gusto niya itong mismo ang magpakulong sa mga magulang bilang ganti. Pagsapit ng hapon, habang nag-aagaw ang kulay kahel at itim na kalangitan, tahimik na nakaupo sa driver's seat si Cassandra habang nagmamaneho si Noah patungo sa mansyon ng mga Del Valle. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman dahil matagal niyang hinangad na makaharap ulit si Matilde. Andito na tayo. Sabi ni Noah at agad siyang napatingin sa pamilyar na mansyon. Sa isipan niya, wala pa rin itong pinagbago. Halika na sa loob, sabi ni Noah at napaunang maglakad. Sumunod siya at kakaibang kilabot ang naramdaman niya nang binuksan ni Noah ang dalawang malalaking pinto at muling humakbang ang kanyang mga paa papasok. Ma! Tawag ni Noah na nagtungo sa likurang bahagi ng mansyon kung saan madalas umiinom ng tsaa si Madam Matilde. At hindi naman siya nabigo nang sumugot nga itong mula roon. Anak, dito umiinom ako ng tsaa. May pasalubong ang amigo ko mula sa Japan. Huminga ng malalim si Cassandra at gumuhit ang tipid ng ngiti. Ito na, sa wakas. Hiyaw niya sa isipan. At tila bumagal ang lahat nang unti-unti ay mahagip na muli ng kanyang mga mata ang pamilyar na figura ni Matilde. Ma, good afternoon. May kasama nga pala ako. Sabi ni Noah pagkatapos na humalik sa pisngi ng ina. Sino? Nakangiti nitong tanong at marahang binaling ang tingin sa kanyang direksyon nang ituro siya ni Noah. Ma, meet Cassandra. Siya yung kinuwento kong tinulungan ko. Nagdesisyon ako na bigyan siya ng trabaho bilang labandera. Nanlaki ang mga mata nito at nabitawan ng hawak na tasa. Ma, okay ka lang po ba? Ayos lang anak. Magandang hapon po, madam. Bati ni Cassandra at marahang yumuko. Kinagagala ko po kayong makilala. Walang hanggan po ang pasasalamat ko dahil napalaki niyong mabuting tao si Sir Noah. Noah anak, kumuha ka muna ng panlinis. Nagmadaling umalis si Noah at naiwan sila ni Matilde na nakatitig sa isa't isa. Paanong buhay ka pa? Takot na takot nitong tanong. Napangisi si Cassandra at ngumiti. Grabe, imbis na humingi ka ng tawad.
Nadismaya ka pa po, no? Wala ka pa rin po talagang pinagbago. Naglapat ang mga labi ni Matilde at namumuyos na naglakad palapit sa kanya. Saka umamba ng sampal, pero buong tapang niyang sinalo ang kamay nito para pigilan. Pasensya na po, pero pinangako ko na hinding-hindi na malalapatan pa ng kamay mo ang mukha ko. Napakarumi. Bulong niya na may halong panunukso. Patulak niya itong binitawan at halos matumba-tumba pa ito. Surprise, Madam Matilde. Kinagagalak kong nagkita muli tayo. Sayang, hindi niyo kasi ako dinispatcha ng maayos eh. Hindi kita matatanggap rito. At ano namang binabalak mo sa anak ko? Hindi mo makukuha ang yaman namin. Ngumiti si Cassandra at marahang naglakad pa upo, saka uminom ng tsaa. Actually, wala naman po akong pakialam sa yaman niyo. Bumalik lang po ako para kunin ang dapat ay sa akin. At si Noah yun. Kung ayaw niyo pong sumingaw sa mundo ang baho niyo, huwag niyo na po kaming pakailaman. Hindi naman po kami aalis rito eh. Hindi ko siya ilalayo sa inyo dahil gusto ko, araw-araw mong maalala ang ginawa mo sa akin habang masaya kami nagsasama ni Noah. Napahalakhak si Cassandra, sabay inom ulit ng tsaa dahil base sa takot sa mukha ni Matilde. Alam niyang pinakaiingatan nito na makaalala si Noah sapagkat kaya nilang itago ang lahat ng kanilang baho. Pero matatapos ang lahat sa oras na makaalala si Noah. Namumuyos nitong kinuha ang takore ng tsaa saka sinabog sa kanya. Demonyo ka! At ano pong tawag sa inyo? Madali siyang naupo sa sahig at umiyak. Saktong dumating si Noah at ganoon na lamang ang gulat sa nasaksihan na tagpo. Ma, ano pong nangyari? Aligagang tanong ni Noah na agad sumugod para tulungang tumayo si Cassandra. Sir, pasensya na po. Hindi po ata ako gusto ng mama mo. Aalis na lang po ako. Hindi, Noah. Mali siya ng pagkakaunawa. Takot na saad ni Matilde. Napangiti si Cassandra sa pagtiim ng bagang ni Noah. Sorry ma, pero Cassandra is staying. Kinuha nito ang kanyang kamay at hinila siya papasok sa bahay. Sa isang katamtaman na silid siya nito dinala. Simula ngayon, kwarto mo na to. Sorry talaga sa inasal ni mama. Baka pagod lang siya. Okay lang po sir. Hayaan niyo na po. Pangako po, pagbubutihan ko ang trabaho ko. Bukas na lang tayo mamili ng mga gamit mo. May mga spare na damit pa naman dyan sa banyo eh. Kaya pwede ka namang maligo ngayon bago magpahinga. Salamat po talaga. Paglabas nito sa kwarto, ay ganoon na lamang ang tuwa niya sapagkat ito rin ang dati niyang kwarto noong namamasukan pa siya dati. Sabik siyang nahiga sa kama at nag-text sa mga kasamahan na nakapasok na siya sa lungga ng mga kalaban. Kinabukasan, malawak ang ngiti ni Cassandra sapagkat maaga raw umalis ang mag-asawang Del Valle. Epektibo ang pananakot niya kahapon, kaya naman malaya siyang nakagalaw sa bahay. Bago rin lahat ng mga katulong at wala rin ni isa sa mga ito ang nakakakilala sa kanya. Habang naglalaba ay hinakna ng kanilang tech team ang mga CCTV, kaya pagkatapos magsampay, naglagay na siya ng mga surveillance camera sa ilang bahagi ng mansyon na alam niyang madalas tumatambay ang mag-asawa. Ang pinakahuli ay ang kwarto ni Noah para masigurado niya ang kaligtasan nito. Pagkatapos na maipwesto ang mga kamera, nilagay na niya ang mga bagong labahang mga damit nito. Sa paglalagay ay may kung anong papel ang nakasingit sa pagitan ng mga damit na nakakuha ng kanyang atensyon. Pero kukunin pa lang sana niya ito nang bumukas ang pinto at pumasok si Noah. Cassandra? Dali-dali siyang tumayo at naglakad palapit rito. No, Sir Noah, sabi niya at agad na kinalma ang sarili. Nakauwi na po pala kayo. Oo, maaga akong umuwi para makapabili tayo ng mga kailangan mong gamit. Anong ginagawa mo rito? Nilalagay ko lang po ang mga damit na tuyo na. Ganun ba? Ako nang magtutuloy. Magbihis ka na at mamimili na tayo. Tumango nga siya at binaba ang hawak na basket bago lumabas ng kwarto. Simpleng t-shirt at maluwag na jogger pants ang suot niya, pero itong si Noah parang hindi matiis na hangaan ng kanyang kagandahan. Sir, baka matunaw na po ako.
Sabi ni Cassandra habang nasa aisle sila ng mga hygiene kits na pambabae. Hindi, natutuwa lang ako na pagmasdan ka tuwing kumukuha ka ng mga gamit mo. Ang dami ko lang natutunan na malaki ang matitipid. At oo, naroon na rin yung humahanga ako sa ganda mo kahit napakasimple lang ng damit mo. Ang gating mo. Salamat po, sir. Pagkatapos nito, kain tayo. Saan mo gusto? Ngumiti si Cassandra at parang saglit na nalimutan ang rason kung bakit siya naroon. Gusto lang niya na enjoyin ang mga sandaling kasama si Noah. Gusto ko po ng ice cream. Okay, anong flavor? Rocky Road. Ang galing, parehas tayo ng paborito. Sa puntong to, ikaw na po ang paborito ko. Sa banat niya na kinapula ng mukha nito. Pagkatapos na mamili, ay kumain sila ng ice cream sa Baywalk na malapit sa mall at masayang pinanooran ang paglubog ng araw. Ito ang madalas silang gawin noon. Maya-maya pa, dumating si Jonah na tinext niya na magpakita. Oh, haggard ang ganda ko! Matamlay na wika nito pagdating. Pagod ang katawan sa training dahil pinasok ito ni Noah sa training program upang magkaroon ng certificate sa pagiging first aid responder na malaking tulong sa mga nurse. Bax, wala kang ganda. Biro ni Cassandra na kinatawan nilang tatlo. Sige, dumito na muna kayo. Kukuha lang ako ng ice cream para kay Jonah. Sabi ni Noah na tuwang-tuwa pang tumakbo patungo sa ice cream parlor. Grabe, Bax. Kapag umayaw ka sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Asa, papakasalan ko na yan. Kumanap ka ng sayo. Nga pala, Bax. Di ba birthday mo na sa makalawa? O anong meron? Total, wala pa naman masyadong ginagawa. May plano akong date sa inyo ni Noah. You know, para kung dumating ang araw ng downfall ng kanyang pamilya. Di ba? Hindi siya mahihirapan kasi meron na siyang ikaw. Napataas ang kilay ni Cassandra at ngumisi. Okay, sige. Yun, ako nang bahala. Sure ako, mag-e-enjoy kayo. Mabilis na lumipas ang mga araw at bigo pa rin si Cassandra ng impormasyon dahil mas napapadalas na ang pag-alis ng mag-asawa. Pero para sa kanya, okay lang dahil kasama naman niya palagi si Noah. Nalilimutan na niya ang kanyang misyon at hindi na siya natatakot kung sakaling hindi ito magtagumpay. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay si Noah. Sumapit ang kanyang kaarawan at saktong Sabado. Walang trabaho kaya inaya niya si Noah na mamasyal. Mabuti na lamang at pumayag agad ito. Ay, masyado namang ginandahan. Bati ni Jonah na salubungin sila nito sa entrance ng kilalang amusement park sa kanilang lugar. Maganda naman siya palagi eh. O edi kayo na. Hali kayo, pumasok na tayo at baka makapanabunot ako nang wala sa oras. Nagtawanan sila at sabay-sabay na pumasok. Kumain muna sila bago nagpasyang sumakay sa mga rides. Sa bawat mga rides, walang ginawa si Jonah kundi ang paglapitin sila. Hindi naman tumutol si Cassandra dahil gustong-gusto rin naman niya. Nagbabaka sakali na sana makaalala na ito dahil dito sila unang nagkakilala. Magdadapit hapon na nang bumaba sila sa Ferris wheel. Pagod man ay wala naman pagsidlan ang saya nilang lahat, lalo na si Noah at Jonah na tila magkasundo sa extreme activities. Pero hindi ito makikita sa mukha ni Cassandra. Sapagkat bukod sa hilong-hilo siya, ay pagod na siya. Kung may magkamaling magbiro, ay makakatikim talaga sa kanya. Grabe, ang saya! Bax, okay ka pa ba? Last na! Subukan mo pa ng isa pang rides at talagang yun na ang magiging last mo. Banta ni Cassandra sa kaibigan. Kumagalpak ng tawa si Jonah at ganoon rin naman si Noah. Hindi na rides. Ang main event of the night, Horror House! Dali tayo na! Promise, mag-enjoy kayo! Nagpaunang nagtungo si Jonah para bumili ng tickets, pero lingid sa kaalaman ng dalawa, may balak ito na maging isa sa mga characters sa loob na mananakot para masigurado na magkaka-moment ang dalawa. Welcome to the House of Horror, where your nightmare lives. Bati ng kapring nasa bungad ng horror house. Shh! Pinaliktad mo pa. Bulong ni Cassandra bago sila tuluyang pumasok. At unang pinto pa lang ng pinasukan ay may gumulat na sa kanila. Napasigaw si Noah pero si Cassandra
Nasuntok agad yung white lady. Ari ko naman, Bax! Ngawa ng white lady at ganoon na lamang ang gulat ni Cassandra nang mabosesan niya ito. Jonah, kakayamot ka naman eh. Dapat matatakot ka eh. Tapos sisigaw at iyakap kay Noah. Sabi nito habang nakaupo na parang bata sa sulok. Pasensya na, alam mo naman ako pag nagugulat eh. Naku, wag na nga tayong tumuloy. Baka bago ka pa makalabas, inaresto ka na. Si Noah nasaan? Luminga si Cassandra para hanapin si Noah. Pero nakahandusay na pala ito sa kanyang paanan dahil nawalan ng malay. Natawa na lamang si Cassandra at pinagtulungan nilang magkaibigan na ilabas ito sa likuran ng horror house kung saan wala masyadong mga tao at puro mga puno lamang at mga damuhan ang makikita. Hiniga nila ito sa isang upuan na naroon. Sige na, Bax, about to mouth mo na. Sabi pa ni Jonah at ngising na naglakad palayo. Happy birthday to me! Napakagatlabi si Cassandra at tuluyang siniin ang mga labi ni Noah ng halik. Laking gulat na lang niya nang sapuhin nito ang kanyang pisngi at mas pinalalim ang mga halik. Hindi ako hingi ng sorry. Hindi ko alam kung bakit pero parang matagal na kitang kilala. Parang matagal ka nang kilala ng puso ko. Alam kong mabilis. Pero gusto na kita, Cassandra. At hindi ko alam kung bakit parang mababaliw ako kapag naiisip kong mapapalayo ka sa akin. Nagbadya ang mga luha ni Cassandra pero pinigil niyang ipagtapat ang lahat dahil sa estado ng kanyang buhay. Parang mas mabuti na rin hindi nito maalala ang lahat. Hindi niya kayang lumayo ito sa oras na malaman nito na isa siyang scammer. Simula ng araw na yon ay nagkamabutihan na talaga sila at di naglaon ay nagkaroon na sila ng relasyon kahit patago dahil alam na alam nilang hindi papayag ang mga magulang ni Noah. Mabilis sa mata ng iba pero para kay Cassandra, napakatagal niya nang hinintay ito. Happy Monthsary, love. Bulong ni Cassandra kay Noah pagkatapos nilang sumakay sa kotse nito. Hinalikan siya nito ng mabilis at pinatakbo ang sasakyan. Hating gabi na at kagaya ng nakasanayan nila, pumuslit na naman sila papunta sa parke kung saan sila madalas na mag-date dahil yun lamang ang oras na alam nilang tulog na ang mga magulang ni Noah. Pagkatapos kumain at maglakad-lakad, hiniling ni Cassandra na samahan siya nito sa isang lugar. Sabi niya, surprise daw. At kahit walang ka-idea kung saan ang kanilang punta, matyagang nagmaneho si Noah habang tinuturo niya ang direksyon. Okay na, love. Andito na tayo. Sabi ni Cassandra na sabik na bumaba ng kotse. At piniringan pa si Noah habang naglalakad palapit sa isang katamtaman ang laki na establishmento. Binuksan niya ang glass door at maingat na inakay papasok si Noah. Love, ano bang meron? Wait lang, love ha. Huwag mo munang alisin ang piring. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gitna kung saan may tabing na kortina at isa-isang umilaw ang mga LED lights na nakapalibot sa malawak na espasyo ng silid. Warm ang kulay ng ilaw kaya naman napakagandang pagmasdan. Sige na, love. Game! Sigaw niya at ganoon na lamang ang gulat nito nang makitang ilang mga jewelry design sa paligid nito. Hindi man kasing garbo kagaya ng dati. Pinilit ni Cassandra na mareplika ang pangyayari noon sa pag-asang may maaalala ito. Ang ganda, love. Hindi pa tapos, sabi niya mula sa likuran ng kortina at marahan itong hinawi. Suot ang isang red dress. Marahan siyang naglakad palapit kay Noah habang suot ang kwintas na Caranova. Nanlaki ang mga mata ni Noah at ganoon na lamang ang kaba ni Cassandra kung nakakaalala na ba ito. Ang ganda mo, love. Pero, nakita mo ba ang mga drawings ko sa kwarto? Kaya alam mo na gusto kong magkaroon ng jewelry boutique? Bulalas nito at muli ay bigo na naman siya na makaalala ito. Oo, love. Kahit replika lang ang ginawa ko mula sa mga guhit mo, gusto kong bigyan ka ng lakas ng loob na ipurso ang mga pangarap mo dahil yun ang gusto ng puso mo. Narentahan ko tong space ng isang gabi. Ngumiti ito at nilabas ang cellphone. Saka nag-play ng isang love song. Mahaba pa pala ang oras. Sulitin natin. Pwede ba kitang maisayaw? Kumagat sa labi si Cassandra at tumalikod sa kamarahang binaba ang zipper ng suot na dress.
Hindi sayaw ang gusto ko. At tuluyan niyang pinadausdos sa malambot niyang balat ang pulang dress. Lumantad ang malaking pilat niya sa likuran at hinintay niya ang sasabihin ni Noah. Pero wala siyang nakuhang salita. Bagkos, napasinghap na lamang siya sa pagdampi ng mga labi nito sa kanyang peklat. 7:00 na ng umaga sila nakauwi at kahit pagod ay walang singsaya si Cassandra. Ilang beses pa yung nasundan at hindi na naman sila nagulat nang 2 buwan lamang ang lumipas ay hindi na dinatnan si Cassandra. Kahit abot impyerno ang galit ni Matilde, wala itong nagawa kundi ipakasal sila alang-alang sa bata. Pagkatapos ikasal ay tumutok si Noah sa kanyang pagbubuntis at sa prosesong iyon ay napansin niya ang tila pagbabago ni Matilde. Makalipas ang 7 buwan, halos mapuno ang ospital ng sigaw ni Cassandra. Habang sabu-sabunot ang buhok ni Noah at sa kabila naman ay si Jonah. Bugs, yemas ka? Ginawa mo agad akong tita. I'm not ready. Pero shocks, kamukha ko. Ay hindi mo kamukha yan. Akin ang anak ko. Natatawang saad ni Cassandra nang abutin ang anak pero agad na naglaho ang kanyang mga ngiti nang biglang sumulpot sa kanilang harapan si Senyor Guzan. Senyor? Patawad ho kung hindi na ako nakakontak. Natawa ito at hinaplos ang kanyang anak. Ang ayaw ko sa lahat, Cassandra, ay pinagmumukha akong tanga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Pero hindi mo naman gugustuhin na magalit ako. Hindi po, senyor. Patawad ho. Alam kong napamahal ka na sa pamilyang ito. At sa uto-utong si Noah. Kaya pinapangako ko na magiging ligtas ang asawa at anak mo. Basta ilabas mo ang baho ng mga Del Valle. Nakahanda na ang lahat. Alam mo ba? Nabili na ng kliyente natin ang halos 73% ng shares dahil natuon sa iyo ang pansin ng mga Del Valle. Dahil doon, kahit papano, nagawa mo ang parte mo. Kahit papano, dumali ang trabaho. Pero hindi yun ang usapan. Naunawaan ko po, senyor. Bigyan niyo pa po ako ng ilang panahon. Sige, pero huwag kang masyadong magtagal. Naiinip na talaga ako, Cassandra. Umalis ito at naiwan si Cassandra na labis ang takot para sa kanyang anak. Bax, anong gagawin natin? Napalunok ng laway si Cassandra at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Naiisip niya si Noah. Hindi pa kasi ito marunong magluto, hindi rin marunong maglaba at mamalansya. Hirap ito sa simpleng trabaho dahil nasanay sa marangyang buhay. Hindi rin ito marunong ipagtanggol ang sarili, kaya parang lalo na siyang nawalan ng lakas. Paano si Noah kapag wala na ako? Hinagpis niya sa kanyang isipan. Utu-utu pa siya. Paano na? Asawa ko! Mula sa sofa ay mabilis itong bumangon ng magising at sumugod palapit sa kanila. Bakit ka umiiyak? Nagpaalam si Jonah. Nalalabas muna para mabigyan sila ng privacy. Wala. Masaya lang asawa ko. Ang tapang-tapang mo asawa ko kanina. Siya na ba ang baby natin? Tumango si Cassandra at pinakalaw ang bata rito. Daddy na ako! Oo, love. Tapos na ba ang mga screening niya? Kukuha pa tayo ng pedya niya. Alam niya na magiging mabuti talaga itong ama. Paglabas nila ng ospital, bumilang lamang ng 1 buwan at habang nakaupo silang mag-asawa sa labas ng klinik para sa check-up ng kanilang anak. At tinitignan si Noah na laruin ang kanilang anak. Nabuo ang desisyon ni Cassandra na itama na ang lahat. Love, aalis lang ako saglit ha. Okay, love. Hintayin ka namin ni Aliana. Tumango si Cassandra at hinalikan na rin ang kanyang anak. Marahan siyang tumalikod at agad na dumanak ang kanyang mga luha dahil maaaring hindi na siya makabalik. Bit-bit ang ebidensya na naipon niya sa mga nagdaang panahon. Lakas loob siyang lumapit sa mga pulis dahil alam niyang ang tanging paraan para masigurado ang kaligtasan ng kanyang mag-ama ay kung susuko siya. Sinuko niya ang impormasyon tungkol sa ampunan at ang kanilang ginagawang pang-i-scam at ang kanilang mga nabiktima. Nagkasa ng entrapment operation at nagawang matimbog ang buong grupo sa isang gabi lamang, kasama na rin si Jonah. Na-detain siya sa kulungan at habang naroon ay wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak
dahil alam niyang hinahanap na siya ni Noah. Lumipas pa ang mga araw at tuluyang nakapagbukas ng kaso laban kay Senyor Guzan. Iyon lamang dahil sa galit ni Senyor ay nilabas nito ang mga nakuhang ebidensya laban sa mag-asawang Del Valle. Doon tinanggap na lamang ni Cassandra na malalaman at malalaman naman talaga ni Noah ang lahat. Kamumuhian na siya nito at tuluyan ng iiwan. Pero ganoon na lamang ang kanyang gulat nang wala pang isang oras sa pagputok ng balita nang dumating si Noah sa presinto, umiiyak at nakalagay sa carrying bag ang kanilang anak sa unahan nito. Si Mrs. Cassandra Del Valle, nasaan siya? Gusto ko makita ang asawa ko! Sinamahan naman agad ito sa kanya ng mga pulis. Pero hindi ito pwedeng magtagal. Parang dinudurog si Cassandra habang pinagmamasdan ng puyat at mugtong mga mata ni Noah. Asawa ko, okay ka lang ba? Nakuha na namin ni baby lahat ng turok na kailangan niya. Napapalitan ko na ng maayos ang diaper niya. Napapadede ko na siya ng tama sa oras, kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi ka ba galit sa akin? Isa akong scammer. Hagulgol niya habang pinagmamasdan ito sa labas ng salamin na namamagitan sa kanila. Kahit kailan, hindi ako magagalit sa'yo. Wala akong pakialam kung scammer ka. Basta mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba. Naaalala ko na ang lahat. Cassandra, lahat-lahat. I love you, Noah. Mahal na mahal rin kita, Cassandra. Ako nang bahala, itama ang lahat. Basta, hintayin namin ang pag-uwi mo. Oo, uuwi ako, Noah. Kayo lang ang tahanan ko. Nabalitaan na lang ni Cassandra na tuluyan na ngang nakakulong si Senyor Guzan at ang kanyang mga kasama na grupo. Samantalang ang mag-asawang Del Valle ay napatalsik sa kanilang ospital at inalis sa pagiging CEO nang mapatunayan ang mga pinapalusot ng mga ito na bawal na gamot. Mahigit 6 na taon ang ginugol ni Cassandra sa kulungan bilang pagbabayad sa nagawang kasalanan. Pero ni minsan ay hindi sumama ang kanyang loob sapagkat sa isip niya wala siyang ibang hiling kundi ang dumating ang araw na karapat-dapat na siyang humarap sa kanyang mag-ama. Yes, ang sarap ng hangin sa labas. Namimikit na inalis ni Cassandra ang suot na sunglasses nang marinig ang pamilyar na boses. Ito ang araw ng kanyang paglaya. Sabay silang napatingin sa isa't isa at sabay na ngumiti. Hi, Bax. I miss you. Sabi ni Cassandra at nagyakap silang magkaibigan. Muntik pa silang magkaiyakan nang may bumusinang kotse at bumaba roon si Noah at ang kanilang anak na si Aliana na sabik na sumalubong sa kanya. Mama! Hi, anak! Sa wakas, ay usal niya nang yakapin at buhatin ang anak sa unang pagkakataon. I miss you. Ako ba, na-miss mo? Sobra. Bulong ni Cassandra at nagyakap silang buong pamilya habang si Jonah umiiyak sa gilid kagaya ng dati. Umuwi sila sa simpleng bahay na naipundar ni Noah sa pagkakaroon ng jewelry boutique na pinangalanan nitong Casalia. Hindi man kasing garbo ng dating buhay, mas ramdam nila ang kapayapaan at kasiyahan dahil kontento na sila sa isa't isa. Dinadalaw-dalaw nila minsan si Mr. and Mrs. Del Valle, lalo na sa mga espesyal na okasyon, at paunti-unti ay nahanap niya ang kapatawaran sa kanyang puso. Hanggang dito na lang po. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig nila Cassandra at Noah na nag-iwan ng mga aral na gaano man kabigat ang ibatong kasamaan sa atin ng ating kapwa. Huwag tayong magtanim ng galit sapagkat walang dulot na mabuti ang kahit anumang paghihigante. Dahil sa paghihigante, hindi lang naman ang mga taong kinamumuhian natin ang nasasaktan, kundi maging ang ating mga sarili. Mahirap man piliin ang tama, yun sana ang paulit-ulit nating gawin dahil mas marami itong kabutihang balik. Gayun din, sikapin nating maging tapat sa lahat ng pagkakataon dahil gaano man ang pagkukulang natin bilang tao. Kung hindi man sumasapat sa standard ng lipunan, siguradong may isang tao na mamahalin at mamahalin ka maging sino ka man. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Cassandra at Noah. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.